natin ang Panginoon. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Alam mo kung bakit? Ang presensya ng Diyos ay nasa puso ng bawat isa. At pag yan pinagsama-sama, isang apoy na nag-i-ignite sa ating kalagitnaan. Ganyan ang presensya ng Diyos na buhay. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na banal, purihin po ang iyong pangalan. Napakainam na mga pagsamba at papuri sa iyo. At nawa, O Diyos, ang mga pag-aawitang ito ay naging isang mabangong samayo sa iyong harapan. At muli, O Diyos, kami tutunghay sa iyong mga salita at maaari kaming bumasa ng iyong mga salita. Ngunit, O Diyos, higit namin kailangan ang inspirasyon mula sa iyo, inspirasyon na iyong binigay sa iyong mga lingkod sa nagdaang panahon, sa iyong propeta, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ang siya naming Diyos na pinaglilingkuran sa aming panahon. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. O Lord, kailangan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maaari namin itong mabasa, ngunit higit, O Diyos, ang inspirasyon na mula sa iyo. Maaari kong basahin ito, ngunit, O Diyos, ako'y walang anumang bagay. Itago mo lang ako sa iyong salita at hayaan ang iyong salita ay ma-express sa aming kalagitnaan. 2 o 3 na nagkatimo sa iyong pangalan, ikaw po ay naroon sa aming kalagitnaan. Inihiling namin ang pagtatakip ng dugo ng aming Panginoong Hesus, tanda at ekspresyon ng iyong pag-ibig sa libutan, O Diyos, sa sangkatauhan na iyong binigay ang iyong bugtong na anak sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan, kalawalhatian, kadakilaan, sa ngalan lang po na iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Can we say Amen? When we shout, praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. So basahin natin ang text. Yamang wala pang gumamit ng Romans chapter 7. So, kukunin ko yung isang bahagi doon. Ang Romans chapter 7 verse 4. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. Can you say amen? That you should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Can you say amen? So, batiin mo naman ang iyong katabi, sabihin mo, pagpalain ka. So, ang lahat po ay malayang makakaupo, at i-bless tayo ng Panginoon. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, hindi ko na ito nilagyan ng subtitle, pero naman tema, The Invisible Union of the Bride of Christ. At walang ibang masayang tao sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng lupa, sila na malapit ng ikasal. Busy-busy, naghahanda, sapagkat nananabik sila sapagkat nalalapit na ang kanilang kasal. Aklat ng Revelation chapter 19, verse 7, sabi doon, let us be glad and rejoice. So, dapat laging masaya. Pag pinag-uusapan ng pag-uwi sa Panginoon, lahat ay masaya. Sino bang nalulungkot pa? Maraming iiwanan, mga kapatid. Hindi may tutumba sa mga bagay na nandoon sa ating pupuntahan kaysa mga bagay na sa libutan dito na meron. So sabi ng aklat ng Revelation chapter 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Dapat na ba naghahanda ang nobya? Isinusuot na ang kanyang kasuotan. Nakasuot ang kanyang damit at naghihintay sa pagbabalik ng groom. So, ating binasa ang Romans chapter 7. At may kinalaman yan sa mga batas. Ang John chapter 1 verse 17, sabi doon, for the law was given by Moses, but grace and truth come by Jesus Christ. Napakahalaga ang mga ginagawa ng kalalakihan, ang aming mga pag-aaral sa salita ng Diyos at mga pagtuturo ng mga lingkod ng Panginoon, at kami ay natututo. At kung ating pag-uusapan ang law of Moses, napakarami po niyan. At sa pagtuturo ng mga lingkod ng Diyos, kami ay natututo. At ang mga batas na ito ay kinakategorize sa tatlo at hinahati natin sa tatlo.
Yan ang ating natutunan. So, ang law of Moses ay nahati sa tatlo upang hindi ito maging scrabble. Upang ito hindi magulo. So, commandments. So, ang kautusan ay hindi lang naman ang 10 utos. Pero sa commandments, nandyan ang 10 commandments. So, nang ito'y pinaliwanag ng Panginoon, ang 10 utos ay nauwi na lang sa isa. Saan? Pag-ibig. Then, ordinances. Mga batas sa simbahan. Batas kung paano inihahandog ang mga hayop. Kailangan ito'y isang hayop na walang kapintasan, walang dungis. Sinisiyasat ng high priest. Pero ang lahat ng ito ay ginanap ng ating Panginoong Jesucristo. Can we say amen? Then, judgment. Ito naman yung paraan ng pakikipagtungo ng bawat kapatid na Israel sa kanilang mga kababayan. Ang mga kahatulan kapag nagkakamali, sa lumang tipan, ngipin sa ngipin. Pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. That is the law given by Moses. But grace and truth to Jesus Christ. Anong ginagawa ng biyaya? Yung mga kahinaan, tinutulungan tayo nito. Yan ang kayang gawin ng biyaya na hindi kayang gawin ng kautusan. At hindi natin sinisira ang kautusan. Ito'y pinagtitibay natin. Sapagkat ang aklat ng Galatians, ang sabi doon, ang kautusan ang naging schoolmaster natin. Galatians chapter 3 verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ang kautusan ang naging tagapagturo sa atin upang tayo'y dalhin kay Kristo. At isa sa mga batas sa lumang tipan. At yun din sa bagong tipan. Galit ang Diyos sa pakikiapid. Ayaw ng Diyos ng adultery. Kaya nga atin binasa ang Romans chapter 7. So hindi ko nababasahin ang aklat ng Deuteronomy na sabi doon ay ayaw ng Diyos ng pakikiapid. Galit ang Diyos diyan. Kamatayan ang hatol sa pamamagitan ng pagbato. At ganoon din ang batas ng biyaya. Sa Ephesians chapter 5 verse 22 sabi doon, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Mga asawang babae, submit yourself to your husband. Hindi sa iba. Kung hindi sa sariling asawa. Ang verse 25 ay nagsabing, husband, love your wife. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Kaya sabi ko sa aking may bahay, sa aking sister wife, sabi ko, sa 30, birthday mo na. Saan mo gusto mong pumunta? So gusto ko i-date kita. Sa labas ng bahay. Hindi naman labas ng bahay. Sabi ko, gusto mo punta tayo Manila. Pero parang ang sister wife ko, ayaw eh. Siguro gusto ay banding na lang kami. Sometimes tayong mga lalaki ay titirit natin ang ating asawa, di ba? So, kung babalikan ko ang aklat ng Romans, at yan naman ang ating text na ginamit, na mayroong hindi nakikitang pakikipagkaisa sa pagitan ni Kristo at ng kanyang nobya. So upang ating maintindihan, ating basahin ang verse 1. Na sabi doon ay, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over men as long as he liveth. So ang kautusan ay nagkaroon ng dominion.
Dominion means power, rights, governing, controlling, sovereign authority. Kaya kung ang isang tao ay nasa ilalim ng kautusan at batas, hindi siya makawala doon. Hindi siya makaalis sapagkat napapailalim ito sa batas na yon. Verse 2, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband as long as he liveth. Ang lalaki, ang babae, pag nasa ilalim ng patrimonyo ng kasal, sila'y nasa ilalim ng sumpaan ng kasal. At hindi sila pwedeng kumbala doon. Kamatayan lamang ang maghihiwalay para sila'y makalaya sa batas na yan. So then, if while her husband liveth, she be married to another, she shall be called an adulteress. So kung nabubuhay pa ang asawang lalaki, nabubuhay pa ang asawang babae, so kung mag-asawa ang babae, habang buhay pa ang kanyang asawa, tatawagin siyang mangangalo niya. At ang Diyos, galit na galit sa bagay na pangalo niya. So, hayaan nyo lang akong mag-quote ng quotation ng prophet. Actually, hindi naman ako quotationer. Pero para maintindihan natin, ang kaisipan ng prophet ay nais kong i-quote ang paragraph 74, the invisible union of the bride of Christ. Ang sabi ng 74, marriage is the oldest institution in the world. Marriage was performed first and instituted in the Garden of Eden. So, ang Diyos ang naprograma ng kasal. Pinakamataas na relasyon meron sa kasulatan ang pag-aasawa. Kaya nga sa atin, hindi natin pinagbabawal ang pag-aasawa. Lamang pumili kayo ng kapananampalataya. Makinig kayo sa mga lingkod ng Diyos, may mga karanasan sa kanilang panahon at nakita kung ano ang naging kadahilanan ng mga kabataan, nag-asawa, labas sa pananampalataya. Instead na maakay sa gawain ng Panginoon, sila ang nailabas sa gawain ng Panginoon. Kaya laging ang payo ng mga manggagawa, ang payo ng mga elders, ang payo ng inyong mga youth leaders, pumili kayo ng kapananampalataya. Young people, can we say amen? Parang wala akong kausap na young people. Young people, nandiyan ba kayo? Can we say amen? Taas nga kamay ng mga young people. O, konti nga pala. So, speak about the invisible union of the bride of Christ. Pagdating ng verse 4, biglang pumaling si Pablo sa spiritual. Tingnan nyo. Sa ating text, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. So bumaling ngayon si Pablo sa spiritual. Saan ba dapat tayo mamatay upang tayo ay makapag-asawa ng bago? Kanino? Doon. Kay Kristo. Saan? Saan tayo dapat mamatay? O ano ang dapat mamatay? Upang tayo magkaroon ng unity, ng union kay Kristo. Alam niyo, walang union kay Kristo? Wala rin union niyo sa mga kapatid. Una si Kristo. Para ma-express mo ang pag-ibig sa kapatid o ang pakipagkaisa sa kapatid. Now, 1 Peter chapter 1 verse 18. Dito tayo hinalas. Ang sabi ng verse 18,
For as much as you know that we're not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your father. Hindi tayo tinubos sa pamagitan ng mga bagay na nasisira gaya ng silver, ng ginto, kundi saan tayo tinubos? Sa mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Na tayo ay from your vain conversation received by tradition from your fathers. Hindi ko sinasabi ang mga henerasyon ngayon, gaya ng mga ipinanganak sa Christian community. Alam ko kung saan ako galing dati. Lahat tayo ay may pinagisnan nung una. O nais ko kayong batiin ng Merry Christmas at Happy New Year. At yan ay isang tradisyon na hindi makalas-kalas sa tao. Alam niyo kung anong pwede makakalas dyan? Ang biyaya ng Diyos. Hindi ko tinutukoy ang tunay na kapanganakan ng Panginoon. Ang tinutukoy ko'y ang tradisyon na ginawa ng tao. Maganda ang salitang Christmas. Christmas means pagtitipon kay Kristo. The invisible union of the bride of Christ, yan ang tunay na pagtitipon kay Kristo. Can we say amen? See? Pag ang isang tao ay nasa tradisyon, nasa paniniwala, hindi makakalas-kalas, hindi makaalis-alis. Now, gusto ko mag-quote muli sa paragraph 153. Ang sabi ng lingkod ng Diyos dito, o yan, meron naman sa screen. Sabi doon, so, to be married to the second Adam, which is the last Adam. Sino yan? Christ the Word. You must separate yourself by death from your first denominational husband. So ito pala yung unang asawa. Ang ilan sa atin o marami sa atin galing sa mga religion. Galing sa mga denomination, mga nagdudumina. At sometimes, yan ang idinidepends ng tao. Pag ipinapangaral mong ebanghelyo, meron kaming amin. Mas nauna pa nga ito eh. So, ganyan lagi ang katuwiran. Lalo na yung mga sinasabing kandado katoliko. Kaya sabi ng prophet, pag pinangaral mo ito, kung merong mga bisita ngayong umaga, so kung hindi nyo magugustuhan ang inyong mga naririnig, sinasama ko sa inyo, pakinggan nyo lang. Ingatan nyo lang, isang araw, kailangan mo ito. Hindi aksidente na ikaw ay naimbitahan dyan, hindi aksidente na ikaw ay naririyan, kailangan mo ito pagdating ng araw. Sabi ni Pastor Michael, kailangan matabang kapag pinangaral ito eh. Yung nagbasa ng... Nakinig ako, Pastor eh. Yung mga nakabasa ng Invisible Union. Diba? Sabi ng prophet, kung dito may nakikinig, mabuti manahimik ka na lang muna. Pakinggan ito. Tama, Pastor Michael yan. So you must separate yourself by death. Mamaya, maiintindihan nyo to kung bakit. Ang Diyos ang naprogram ito, hindi tao. From your first denominational husband, cause there isn't, cause isn't one of them that can take all the Word of God.
Wala na isa sa mga denomination na kaya natanggapin at i-take, Pastor, ang buong salita ng Diyos. Gumagamit ng Biblia, pero maraming ikukurap sa kasulatan. Kaya na kung bakit kailangang mamatay upang magkayunyon kay Kristo. Sabi ko sa'yo, Pastor, kailan matapang talaga. Mga kapatid, hindi kami tinayo dito ng aming mga manggagawa upang i-please ang tao. Gusto naming i-please ang Diyos. So hindi kaya, bagamat gumagamit ng kasulatan, pero maraming i-hide sa mga kasulatan. 250 false gospel. Hinamong ng prophet, tumayo at hawakan ang Biblia at tumabi sa akin. At patutunayan ko na kayo ay mali. By the Spirit of the Lord. Just show me where that one is at. Oh, you say mine? The other fellow say his too? Put them together and you find you were both wrong. Soon as you dominate, as long na ikaw ay nasa denomination na do-dominate ng denomination, papakita ng prophet sa'yo, ng kasulatan, mali talaga. Sabi niya, basahin niyo ang Revelation chapter 17. Ano ang nilalaban ng Revelation chapter 17? Ang reyna ng patutot, ang reyna ng kahalayan, at siya'y umaasa na siya pa rin ang babalkan ng Panginoon sa kabila ng kanyang pakikiapid. Hindi babalkan ng Panginoon ang babaeng nakikiapid. Kaya pagdating ng chapter 18 ng Revelation, come out of her, my people. Lumabas kayo, aking bayan. Yan ang dahilan kung bakit tayo'y nakalabas at tayo'y nag-union kay Kristo. Ang Diyos ang naglabas. Sapagkat yung mga dati nating panigan o ating dating sinasamahan, labas sa salita ng Diyos. 154. Now, I am not speaking to this local assembly. I'm speaking altogether across the nation. You must be dead to your first husband and you're united to Christ. Can you say amen? If you're united to Christ and still married to a denomination, you're an adulteress, you are Laodicea. What is Laodicea? Malahininga. Pag malahininga, isusuka. Kaya kailangang mamatay upang magkaroon ng union or united sa Panginoong Hesus. Is to be married to the second Adam. Christ, sabi niya, is the Word. Can we say amen? If the Christ is the Word, and He is the Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word. O John 1:1, pakita mo nga sa akin ng John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that is Christ. Ang verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, if the Christ is the Word, who will be His bride? If the Christ is the Word, who will be His bride? The bride also dressed by the Word. Cleansed by the Word, washed by the water with the Word, at ang iglesia, dumaan na dyan. Can we say amen? Hinugasan ng salita, tinuruan ng salita, dinamitan ng salita. Ang salita ay nagkatawang tao, at mayroong nagkatawang tao o katawang tao na muling lalakad sa salita ng Diyos sa anyo ng kanyang nobya. Yan ang dahilan
nang tayo'y may union sa Panginoong Hesus, mga kalalakihan ngayon ay lumalakad na may kabanalan. Bakit? Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya naman tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa lahat ng anyo ng ating pamumuhay. Mga sisters natin, nung tayo nasa luma nating asawa, nasa mga ilalim ng religion and denomination, anong ating inilalakad? Inilalakad buhay sa libutan. Ang mga babae ngayon ay nagpapahaba na ng buhok, nagdidress na ng maayos. So paumanhin, kung ngayon mo lang ito narinig, kapatid, ito'y para sa iyo. Huwag kang magagalit, huwag kang magtatampo. Mahal ka ng Panginoon. Ang paglakad ng mga kababaihan na nasa maayos na kasuotan, mahaba ang buhok, yan ay tanda ng salitang ipinagbuntis niya. You say amen. Akala nyo lang gaya ng inyong hitsura, pero yun ay tanda ng salita na narinig nyo. Na ang salita ngayon, lumalakad sa pamagitan ng nobya ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Madali ba gawin yon? Mahirap gawin yon. Yung mga dati mong mga tropa mong lasinggero, mga sugalero, na kung ano-ano pang mga ero, mga dati mong kasama na ngayon ay bigla mong iiwanan dahil kay Kristo, mahirap gawin yon, di ba? Ang paraan ng ating pananamit, mga kababaihan ng panahong iyon, mahirap gawin yon. Pero bakit mo ito nagawa? Bakit ito nangyari sa'yo? At bakit mo ito nagawa? Alam mo kung bakit? May bahagi ka sa salita ng Diyos. At lahat ng may bahagi sa salita ng Diyos, magmamahal siya sa salita ng Diyos. She loved the Word, not the world. She loved the Word. The Word. Kaya mailalakad niya, may papamuhay niya ang salita ng Diyos dahil nagmamahal siya sa kanyang nobyo, nagmamahal siya, nag-iingat siya sa kanyang salita. Paano yan nakarating? Because she is a part of the Word. So now, ang Matthew chapter 7, at ito ay warning. Sa verse 16, may binhi ang serpente. May binhi ang Diyos. Mula kay Cain down to the generation. May binhi si Cain, may binhi si Seth, may binhi ang Diyos. Ang sabi doon, "You shall know them by their fruits. Do men gather grapes to thorns and figs of thistles?" Makakaputi ka baga ng grapes sa tinikan? Of course. Ang grapes ay magbubunga ng grapes. Ang tinik ay magbubunga ng tinik. Ng figs sa thistle, hindi pwedeng mangyari yon. Thousands of religions. Hindi ko na isa-isahin. Napakarami niyan. Iba pa yung sinasabi ko na gumagamit ng salita ng Diyos. Thousands of religions. Maraming religion ayaw sa ating kasulatan. Ayaw sa ating Biblia. At talagang winawasak nila ang Biblia at totoong tinatalikuran nila ang Biblia. Pero isang araw, yung Biblia na kanilang inayawan, yan din ang ihahatol sa kanila. Yes. Sa pamamagitan ng kanilang binhi, "You shall know them by their fruits." Pero ito mas matindi eh. Ang Matthew chapter 13, isang parable ng Panginoon. Ang Matthew chapter 13, sa verse 13. So kung ikukot ko na lang ang mga pauna pa dyan, merong mga laborers nagsabi sa Panginoon, "Panginoon, hindi ba mabuting binhi lang ang iyong tinanim? Bakit may tumubong pangsirang damo?" Ang kakayahan ng mga lingkod ng Diyos na ito, nadidiscern nila, nare-recognize nila
kung alin ang trigo at pangsirang damo. Ang sabi nila, gusto mo, Panginoon, pupunta kami doon at aming bubunutin? Sabi ng Panginoon, huwag. Baka sakaling pagbunot nyo ay madamay pati ang trigo. Ang sabi ng verse 30, let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather you wheat into the barn. At ito ang isang napaka-delikado. Itong pansirang damo, or itong weeds. Narinig ko nga ito sa aming manggagawa eh. Sabi doon ay, a certain weeds like Lolium timulentum or bearded darnel are nearly indistinguishable from wheat. So mahirap siyang halos kaparehong-pareho siya ng trigo. Pareho ng dahon, pareho ng hugis, ng shape. Kaya mahirap ma-recognize. Kaya sabi ng Panginoon, huwag, hintayin nyo ang pag-aani. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest, I will say to the reapers, gather you together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into the barn. Nawa niyo ba mga kapatid? Kung bakit ang mga gumagamit ng Biblia ay kalat-kalat, hiwa-hiwalay, pag pinagsama-sama mo, nag-aaway-away. Hindi natin alam, merong anghel na nagtitipon-tipon sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, ang trigo ay titipunin niya sa kanyang bangan. Lahat ng creation ng Diyos, nilagyan ng Diyos ng batas. Mga heavenly bodies, sabi ng science, ang earth ay umiikot sa kanyang axis, tumatapat sa araw, nagkakaroon ng liwanag, gabi, at dilim. Batas yun. Nilagyan ng Diyos ng hangganan ang dagat upang hindi salangsangin ang dalampasigan, siya umaalon, bumabalik doon sa kanyang kinilalagyan. Yan ay batas ng Diyos. Nilagyan ng Diyos ng batas ang lahat ng kanyang nilikha. At ang lahat ng creation ng Diyos, ng kanyang pinagmasdan, ang sabi niya, ito ay, ang sabi, mabuti. At ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. God gave law tungkol sa wheat plant. Hindi kaila sa atin, si Pablo ang kauna-unahang mensahero ng kapanahunan. Nagsabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, bagamat ito ay paglago sa pananampalataya, si Pablo ang unang naghasik ng binhi sa mga hintil. Si Cornelius si Peter ang nag-aral doon, pero sa kabuuan, si Pablo ang kauna-unahang mensahero ng kapanahunan. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation. So si Pablo ang nagtayo ng ating pundasyon ng pananampalataya. Pero sabi niya, but another build it their own, but let every man take heed how to build it their own. So mag-ingat ang magtatayo sa ibabaw nito sapagkat wala nang ilalagay kung hindi iyong nailagay na. Ano ito? Ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Si Pablo ang kauna-unahang mensaherong ibinigay sa mga hintil. Acts chapter 20. Nang tinanggihan ito ng mga Israel, ang sabi ni Pablo, kami pupunta sa mga hintil sapagkat ganito ang ipinag-uutos ng Panginoon. Can you say amen, mga Gentiles? See? At ang sabi ng kasulatan, nilawalhati ng mga hintil ang salita ng Diyos.
So Paul is the first star messenger of the ages. He laid the foundation to the Gentiles. At sa panahong yun, lahat ng nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, lahat ng mga hintil ng kanilang pangalan ay nakatalaga sa aklat ng buhay, lahat sila ay pupunta sa liwanag. Diba ganyan ang binhi? Pag naitanim, maghahanap iyan ng liwanag. Kaya lahat na may binhi ng Diyos, hindi mo lang alam, bakit ka naririto? Mayroong binhing buhay sa iyo. Na naghahanap ng liwanag, at pag nasilayan ng liwanag, mula sa una mong asawa, ilalabas ka upang ikaw ay magkaroon ng union sa ating Panginoong Hesus. At ano ang paalaala ni Pablo? Nagpatawag si Pablo ng Mr. Meeting sa Acts chapter 13. Nasabi niya rito, sa verse 45, dadapot ng makita. No. Chapter 20. Sa Acts chapter 20, sa verse 28, bago ang paglisa ni Pablo, siya ay nagpatawag sa mga elders, sa mga ministro, na sabi niya sa verse 26, sabi niya, wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not ashamed to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourself. So una, sabi niya, ingatan niyo ang inyong mga sarili. Mga manggagawa ng Diyos, mga elder ng Diyos, mga ginagamit sa salita ng Diyos, ingatan niyo ang inyong sarili. And to all the flock at lahat ng mga tupa na ibinigay, pinagkatiwala, pinangasiwa, inyong ingatan. Over the which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God. Yung pala ang layunin nun. Kaya ibinigay at isang araw, ikaw na ibinigay sa iyong pastor, hahanapin ka ng Diyos sa iyong pastor. Kaya ang mga manggagawa, inaano ni Pablo na ingatan ang iyong sarili sapagkat pinagkatiwala sa inyo ang mga tupa ng Panginoon. Na kayo ang nagpapakain the church of God, which is purchased with His own blood. Hindi kami papayag ni Pastor Nick, Pastor Michael, nasasabihin ang 7 thunders pagkain ng baboy. Pastor, hindi ako makakapayag dyan. Hinihintay natin yon. Sasabihin pagkain ng baboy, papaano tayo magkakaroon ng fellowship niyan? Kung hindi yan pinapangaralan lang ating mga manggagawa, paano tayo makikipag-fellowship dyan? Kinakailangan natin ang paglitaw ng 7 thunders na mag-i-stir up ng ating pananampalataya hanggang sa pag-agaw. Pero sasabihin, pagkain ng baboy, Pastor Nick, hindi ako makakapayag niyan. Kaya pinag-iingat ang mga lingkod ng Diyos. Nangangasiwa, nagpapakain ng salita ng Diyos. So, si Pablo ang unang mensahero. Umusbong ang trigo. At sabi dito ng prophet, sa 286, sabi niya, you know, Roman Catholic Church started off Pentecostal. How many knows the truth? Say Amen. So, ang Katoliko daw ay nauna dating Pentecostal. Before 325 Trinity Doctrine, alam nila na ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang trigo ay umuusbong. Ang sabi ni Pablo, pagkatapos niya, darating ang mga ganid na lobo na hindi papatawarin ang tupa ng Panginoon. Ang trigo ay umusbong. At yan ay batas ng Diyos. Then, lumitaw ang mga mensahero ng 7 kapanahunan upang ang tao ay muling ibalik sa salita ng Diyos.
At bawat salita ng Diyos sa bawat kapanahunan, may mga anak ang Diyos na saan pupunta sa mensahe ng Diyos sa kanilang panahon. Dumating si Saint Martin, si Columba, si Luther, ipinangaral ang justification by faith, si Wesley, ang pagpapakabanal, kung hindi banal, wala makakakita sa Diyos. Ang trigo ay lumalaki at umuusbong. Hanggang saan? Hanggang sa dumating ang uhay. Pero wala pang trigo. Usbong lang ng uhay. Sabi ng prophet, kapareho lamang ng mga Pentecostal. See? Ang mga Pentecostal, may speak in tongues. Yung mga panahon ngayon. 1906 nang dumating ang Azusa Street Revival, inirestore ang mga gift. Nagpagaling ng karamdaman, nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero habang tumatagal, ano nangyari? Sila ay nalayo sa salita ng Diyos. Ngunit dumating ang propeta ng Diyos. Ano to? Inilabas, lumitaw. Alin? Ang trigo. At ngayon lumilitaw ang trigo, ang grain. Dinarang sa init. Lumalaki. Lumulusog. At ito ang katangian ng trigo. Na hindi katulad ng weeds. Hindi katulad ng panirang damo. Nang ang trigo ay lumaki, nagkaroon ng usbong. Bumintog ang kanyang uhay, nagkalaman ang kanyang grain, nasiksik, bumigat. Anong pagkakaiba niya sa pasirang damo? Pastor, nagpapakumbaba, nagiging mababa. Ngunit ano ang napapansin niyo? Sanay ang mga magsasaka rito, pag dumating ang panahon na ang trigo ngayon ay lumitaw, sumiksik, bumigat, at ngayon ay nakayoko. Ano napansin niyo? Sa wheat plant, patay na siya. Diba? Tuyo na siya. Anumang samahan, anumang denomination, anumang religion, anumang grupo yan na lumabas sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Anumang samahan na labas sa salita ng Diyos, iyan ay patay. Napansin niyo ba? Ang trigo, tuyo na siya, patay na siya, at yan ang tingin ng Diyos sa mga religion, denomination, siya'y wala ng buhay. Nasaan ang buhay, Pastor? Nasa grain. At yan ang pagkakaiba ng panirang damo at saka ng grain. Habang siya'y nasisiksik, habang siya'y lumalaki, habang siya'y nabubuntis, lalo siyang nagpapakumbaba sa Panginoong Hesus. At yan ang hindi kayang gawin ng weeds. Ikaw ba ang nag-design? Sino ang nag-design? Yan ay batas ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sometimes pagod na pagod ka na sa paglilingkod, pero mayroong pwersa na nagtutulak sa iyo. Sa panahon ng pagsubok, natututo kang lumuhod. Lord, tulungan mo ako. Ano yan? Nasisiksik, bumibigat, hindi nagmamataas, nagpapakumbaba. Minsan pagod ka na, pero sabi ng nobya mo, mahal, pumunta ka. Ikaw ba ang nag-design? Ang Diyos ang nag-design. Ang Diyos ang naglagay ng batas. At dahil ang Diyos ang naglagay ng batas, ang Diyos ang nagbigay ng disenyo nito, sa iyo, purihin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. So, maring tapos na ang aking oras. At hindi ko matapos to. So, isang bagay, kung paano pinalumanag ng prophet. Kailangan nating mamatay sa ating unang asawa, and that is religion, denomination. At ang trigo ay patay na. Anumang samahan na labas sa salita ng Diyos, laban sa salita ng Diyos, yan ay patay na at wala ng buhay. Ngunit silang nananatili, nagmamahal sa salita ng Diyos, nandoon ang buhay.
Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Anong panahon ang ating kinabubuhayan? Mga kapatid, malapit na ang panahon. Tuyo na ang puno ng trigo. Tuyo na ang mga dahon ng trigo at mga sanga nito. Nakalas na ang shaft. Nakalas na sa kanyang talukap. At ngayon, dinadarang sa init. Kaya sometimes, minsan ang pangaral, masakit. Para kang binabayo, para kang pinupukpok, para kang tinatahip. Ang dahilan nun, upang kalasin ka sa shop at piliin lamang ang purong trigo, mga kapatid, purong salita ng Diyos. Mula sa binhing natanim sa purong salita ng Diyos, aanihin ito kung ano ang hitsura niya at ito'y same na binhi ang trigo. Si Kristo ang natanim, nagbunga ng nobya ni Kristo. And that is union of Christ. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa tapasargang oras ko at inanyahan ko ang ating mga musicians. At gusto kong umabit ng masayang awit sa Panginoon. Sino ang nagmamahal sa Panginoon? Inanyahan ko lahat na tumayo. Mga kapatid, hindi ikaw ang nag-design. Ang Diyos ang nag-design. Ipagpasalamat mo sa umagang ito kung bakit ka naririto. Dahil dinisenyo ka ng Diyos na maging kalarawan. Na kung ano ang natanim na binhi, magbubunga ang binhi iyon ng kanyang uri. At kanong uri iyon, siya rin ang aanihin at kukunin. Ito ay panahon na ating kinabubuhayan, ang paghinog ng trigo. Ating awitin na masayang awit sa Panginoon. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, tayo umawit, I keep falling in love with you. Hallelujah. Yung chorus lang, then yung second stanza. Hallelujah. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. Lahat na excited sa Panginoon. Lahat ng in love sa Panginoon. Umawit. Hallelujah.